Hello mga brad and sis! Kamusta po kayo? For this maintenance vlog natin mga brad, ang titirahin natin, exhaust gas turbocharger ng generator. Daihatsu po, type 8014 Alpha Tango 14 mga brad. Nakapag-vlog naman tayo previous ng turbocharger sa Yanmar mga brad. But ikukumparalan din natin kasi nga normally naman yung turbocharger natin is meron po siyang lube oil cooling system. Dito po sa type natin na 8014 Alpha Tango 14 mga brad, meron siyang lube oil cooling system syempre. At the same time din meron din siyang fresh water cooling system mga brad. I-explain natin yung mamaya and mag-overall tayo ng turbocharger ng generator type 8014 Alpha Tango 14 mga brad, and tara, let's go! Hello mga brad and sis, I'm Boy Brown at ako yung makinistang Siman and welcome to my channel! Yeah! Siyempre, una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. Katulad ng sa mga sinasabi ko sa maintenance vlogs natin before. Sa generator natin, especially sa turbocharger, pabago-bago yung type or model. Dito sa generator natin, type 8014 Alpha Tango 14 mga brad. Normally naman yung turbocharger natin is may lube oil cooling system. Dito sa model or type 8014 natin, meron po siyang fresh water cooling system, kaya babasahin natin yung manual at i-explain natin mamaya at iti-trace natin kung saan papunta yung mga liquid niya mga brad, yung cooling system niya. Unang tanggalin natin mga brad yung hexagonal bolt ng silencer, at pagtanggal natin ng silencer kasama na din yan yung air filter natin. Yan po ang silencer at air filter. Napara ni segundo yung priming pump at na-drain na din niya yung fresh water cooling system ng turbocharger natin mga brad, kaya dinandaan natin tanggalin yung mga fittings at mabunot yung exhaust gas turbocharger natin sa generator mga brad. Yan po, inspeksyonin natin yung impeller sa compression side. Yan po, wala naman pong tama and ayos pa naman po. Kukunan natin yan ng clearance mamaya. At winelding na din namin yung dismounting stand ng turbocharger sa workshop mga brad. At yan po, sinusukatan ni second engineer natin at minamarkingan at pinapantsiran ni chief engineer natin bago baklasin yung turbocharger para pag-assemble hindi tayo mawala mga brad. Yan po. At yan po, sinusukatan ng second engineer natin na si Rizzy Humilio po. Yan po. At shout out sa mga oiler natin na si Oiler Hamito, Oiler Manriquez at Oiler Maong. Salamat sa pagtulong sa pag-overall natin sa turbocharger ng generator mga brad. Shout out sa inyo. Yan po. At pagkatapos natin masukatan yung compression side, syempre yung turbine side din mga brad. At pagkatapos natin masukatan yung compression side at saka yung turbine side mga brad, tanggalin natin yung compression housing natin. Tanggalin natin yung bolt at dahan-dahan natin gamitan ng plastic hammer o zinc anode mga brad. Makukuha na natin yung compression housing natin. At ingatan natin na hindi ma-damage yung compression wheel natin mga brad. At ito po yung compression housing natin mga brad. At naka-attach pa po dyan yung diffuser natin. Yan po. At kapag natatanggal na natin lahat ng mga bolt mga brad at kunting pupukpot sa zinc anode, yan po, matatanggal na natin yung compression housing natin mga brad. Ingatan natin na hindi mauntog yung impeller natin at saka yung compression wheel natin mga brad, baka ma-damage po. At susunod natin yung turbine side natin. Syempre yung turbine housing, tanggalin din natin yung bolt and dahan-dahan din natin pupukin ng zinc anode. Sukatin muna natin yung distance ng nut mga brad bago natin tanggalin yung nut
at saka yung compression wheel natin. Kunan din natin ng axial at saka radial measurement mga brad. Yan po. Nakunan na natin ng axial at saka radial. At pagkatapos natin kunan ng axial at saka radial mga brad, tanggalin natin yung hexagonal nut natin, yung lock nut. But before that, install natin yung turbine shaft locking device natin sa turbine housing natin para hindi iikot yung turbine shaft natin habang tinatanggal natin yung locking nut or hexagonal nut natin. Yan po, ini-install natin yung turbine shaft locking device sa turbine housing natin. Take note mga brad, yung hexagonal bolt natin mga brad is left-handed threaded. So ibig sabihin, clockwise po yung paluwang, counterclockwise naman yung pahigpit. So tatanggalin natin, paluwang po tayo, clockwise po para matanggal natin yung hexagonal nut natin. At ngayon natanggalan natin yung hexagonal bolt, sprayan natin ng WD-40 yung compression wheel natin para medyo malambot o madali lang natin matanggal yung compression wheel natin mga brad. Yan po, tanggalin na natin, dahan-dahan po, huwag natin pilitin mga brad kasi nga baka madamage yung compression wheel natin. Yan po, dahan-dahan, tinatanggal ng segundo, and yan po. At ngayon mga brad, isusunod natin tanggalin yung hexagonal bolt washer ng seal plate natin mga brad. Yan po, tatanggalin natin. At yung pangtanggal po ng seal plate natin is yung bolt pa rin ng tinanggal natin. I-jack po natin siya para itutulak niya, ilalabas yung seal plate natin mga brad. Yan po, tinatanggal natin yung hexagonal bolt kasama yung washer. At yan po, nilalagay na natin yung tinanggal natin ng hexagonal bolt mga brad para matanggal or ma-jack na yung seal plate natin. Kasama pala dyan yung sealing bush din natin mga brad. At susunod natin tanggalin mga brad yung compression side thrust collar. Yan po, may marking po siya na letter D. Yan po, tatanggalin na ni Chief Engineer. Yan po. And yung distance piece natin, isusunod natin. May marking din to na A mga brad. Nasa ibabaw palagi yung mga marking natin. Papakita ko sa inyo mamaya. At pagkatapos, tatanggalin na natin yung thrust bearing natin mga brad. At pangtanggal po nito, gagamitin natin hexagonal bolt na ginamit din natin sa seal plate natin. I-jack din natin siya at matatanggalan natin yung thrust bearing natin. Minarkihan din ni Chief Engineer para meron tayong reference. Yan po. At pagkatapos natin matanggal yung thrust bearing natin mga brad, makikita mo na yung turbine side thrust collar natin mga brad. Yan po, ang turbine side thrust collar natin. Take note mga brad, yung mga thrust collar natin, yung compression side thrust collar at saka yung turbine side thrust collar is mayroon po to siyang marking na letter D sa taas po. Palagi po nasa taas yung marking natin. Yan po ang marking D ng thrust collar natin. At ngayon mga brad, tatanggalin na natin yung turbine housing natin. Tanggalin natin yung hexagonal bolt at dahan-dahan natin pukpukin ng zinc anode para nga matanggal yung turbine housing natin at kasama na din yung turbine nozzle. At ngayon, sumama din yung turbine shaft natin mga brad. Dahan-dahan lang sa paghugot para hindi ma-damage yung turbine shaft natin. Yan po, alalayan natin na hindi mauntog. Yung turbine shaft natin mga brad, meron po doon siyang turbine side seal ring at tinatanggal to siya pag in-overhaul at ang ginagamit to seal ring plier po para matanggal yung turbine side seal ring. At ngayon mga brad, tatanggalin natin yung snap ring. Ginagamitan tong snap ring plier po mga brad at matatanggalan natin yung semi float bearing mga brad. Yan po, tanggal na yung snap ring
At ito po yung semi-float bearing sa compression side natin mga brad. Sa semi-float bearing natin mga brad, meron po ito siyang dowel sa loob kaya hindi ka rin mawala sa pag-install mga brad. Yan po. At isusunod natin yung sa turbine side, tanggalin natin yung snap ring at saka yung semi-float bearing mga brad. Yan po, tinatanggalan ng segundo yung snap ring at pagkatapos yung semi-float bearing. Yan po, natanggalan natin. At pagkatapos natin na ma-disassemble yung turbocharger natin mga brad, ito na po yung mga spare parts na natanggal natin. Sa turbocharger, 8014 Alpha Tango 14. At ito po yung distance piece na marking A. Yan po. Palagi po yan nasa taas para hindi po tayo mawala. Palagi nasa taas yung marking natin. Yan po ang letter A na marking. And ito po yung thrust collar natin. Letter D. Palagi din yan sa taas mga brad. At binabad muna natin sa tubig yung turbine housing natin together with the turbine nozzle at saka turbine shaft. Ito po yung sasalpakan ng turbocharger natin. 8014 Alpha Tango 14 mga brad. Yan po. And linisan natin ng turbine shaft natin. Medyo matigas po yung carbon mga brad kaya binababad natin sa tubig. At nabasa ko sa manual, kung matigas talaga, kailangan natin siyang initin sa tubig. Kaya nilagyan ko siya ng little kalan natin. Kaya yan po, pinakuluan ko muna. Yan po ang manual. Sinasabi, kinachoke po para madali lang po matanggal. Pag mainit po, madali lang matanggal at i-choke natin yung mga carbon. Yan po. At ngayon mga brad, i-explain natin yung lubricating oil system ng generator natin. Ito po ang orange. For example, ito po yung langis natin. So, lubricating oil system ng generator. Yan po. Ito po yung sump tank o engine base plate oil tank. Yan po. Lubricating oil pump, safety valve para kung may malakas yung pressure, ibabalik niya, o yung relief valve, ibabalik niya sa sump tank natin. Yan po. Siyempre, sasaksyonin niya ng lubricating oil pump natin. Siyempre, may filter yan. Yan, strainer. Yan po. Papasok po yan dyan siya sa lubricating oil cooler. Yan po. Papasok po siya dyan. And syempre may thermostat tayo. Pasok dyan kung medyo mainit siya, ibabalik niya, o malamig, kukontrolin niya po. Yan po. Papasok din yung langis dyan. Syempre dadaan din ng filter bago niya i-distribute sa piston o crankshaft. Yan po. And sa others, yan po, papunta na po siya at saka papunta sa rocker arm. Yan po, i-distribute niya po siya. And syempre yung ina-assemble natin o in-overhaul natin na turbocharger, yan po, may filter din po. Papunta po siya sa turbo charger natin. Yan po. And babalik din po sa sump tank, engine base plate oil tank natin. Yan po. Yan po ang lubricating oil system ng generator natin mga brad. At ngayon mga brad, dako naman tayo sa cooling fresh water system ng generator mga brad. Ang cooling fresh water cooling system ng generator mga brad at yung main engine jacket cooling system ay isa lang po, yung tubig. Isa lang po ang pinanggagalingan nun dito sa barko natin. Galing po siya sa head tank or expansion tank na tinatawag natin. Yan po, babagsak po yung tubig, gravity po. Yan po, papasok po siya sa cooler line cooling water pump natin. Yan po. And papasok po siya sa air cooler. At papasok din siya pagkatapos sa air cooler mga brad, papasok din siya sa lubricating
oil cooler. Yan po. Pasok po siya dyan. And pagkatapos po, papunta na po siya sa fresh water cooler. Yan po. Palalamigin o painitin din siya dyan. Kaya meron tayong temperature control valve. Kung sobrang mainit, babypass po siya, o sobrang lamig, palalamigin din siya. And yung iba po, pupunta po siya sa jacket line cooling water pump. Pupunta din siya sa air cooler. Syempre, pagkatapos, pupunta po siya sa cylinder head. Yan po. And yung iba po, meron po siyang temperature control valve. Ibabalik din niya dun sa fresh water cooler. And syempre, yung sinasabi natin mga brad, na fresh water cooling system ng turbocharger, yan na po, papunta din siya sa turbocharger natin. And pagkatapos po, babalik na po siya sa head tank or expansion tank natin mga brad. Yan po. Yan po ang cooling fresh water ng generator natin. At ito po yung langis natin na galing po sa lube oil cooler natin mga brad. Dumaan na din yan ng filter bago papunta sa turbocharger natin. At babalik at babagsak din yan sa sump tank or sa engine base plate oil tank natin. At ito po yung fresh water cooling system natin mga brad. Yan po, yung pipe na maliit mga brad, papunta po yan siya sa expansion tank natin. Return po yan. Ang inlet po, yan po sa baba. Galing po yan siya sa air cooler natin. Yung air cooler natin is mayroon po siyang fresh water cooling system. Yan po. Yan. Ang return natin pabalik sa expansion tank. Yung sa baba po is yung inlet. Yan po. At ito po yung nangyayari sa loob ng turbocharger natin mga brad. Yung lubricator natin at saka yung cooling water natin. Yan po. Lubricating oil. Papasok po siya dyan. As. And babalik po siya sa sump tank ng generator or base plate oil tank. And yung cooling water natin mga brad, yan po, sa lubong po lagi yan, pataas po, pabalik po yan sa cascade. Yan po, galing po sa air cooler. Yan po, yung air cooler natin is meron po siyang fresh water cooling system. Yan po, pabalik na po siya sa expansion tank. Sa lungat po palagi ang flow niyan para po maintain niya yung temperature. At ito po yung flow ng air pre-filter natin mga brad. Syempre, papasok po yung hangin sa turbocharger natin, dadaan po siya sa filter, and papasok po siya sa compression side. Papunta po siya sa air cooler. Yung air cooler natin is magpapalamig o magpapainit o maintain ng temperature ng hangin para pagpasok po niya sa chamber or sa cylinder head natin mga brad, madali lang po magkukombustion yung fuel dahil sa tamang temperature ng air natin mga brad. Yan po, papasok po siya dyan, syempre magkukombustion. At kapag nakapasok na yung hangin sa cylinder natin o sa chamber mga brad, magde-deliver din ng fuel and magkukompression yung piston mga brad, magkakaroon po ng combustion. Ang product po nun is yung usok. At yung usok sa ibang cylinder mga brad, tutulak po yan siya at papasok po siya sa expansion joint natin. At dire-diretso po yan siya sa turbocharger, which is yung turbine side natin, bago po siya pupunta sa exhaust air papuntang chimenea o yung tambutso mga brad. At ito po yung compression wheel natin na bagong linis po. At ito din po yung turbine housing natin na bagong linis din po. And yung bearing housing natin na bagong linis din, at makikita natin yung dowel na uupuan ng semi-float
bearing natin. Papakita natin pag-install mamaya sa semi-float bearing natin. Tara mga brad, install na natin yung semi-float bearing natin. Unahin natin yung compression side natin. Langisan natin to bago natin install yung semi-float bearing natin. Yan po, and make sure po natin yung groove natin nakatutok po siya sa dowel natin. Para sigurado tayo, madali lang siya i-install yung semi-float bearing natin. Yan po, nakatutok po dapat yan sa dowel natin. At isi-secure po natin yan siya ng snap ring. Yan po, ang snap ring po dapat nakatutok po yung smooth round side sa semi-float bearing natin mga brad. Yan po, ini-install po ng segundo natin na si Risi Humilio. Yan po, dahan-dahan po, make sure po natin na nakaupo at pasok na pasok yung semi-float bearing natin. Dako naman tayo sa turbine side natin mga brad. Lagyan natin ng langis bago natin install yung semi-float bearing natin sa turbine side po. Yan po, nakatutok na po yung groove natin sa dowel para madali lang po ipasok yung semi-float bearing natin at i-install na din natin yung snap ring natin mga brad. Make sure natin na nakapasok yung snap ring natin at yung smooth round side ang dapat nakatutok o nasa loob ng semi-float bearing natin. At in-install na din natin yung heat shield natin kasama na yung turbine nozzle natin sa turbine housing natin mga brad. At pag-install nito, meron po ito siyang dowel kaya hindi ka mawala sa pag-install natin sa heat shield natin at saka yung turbine nozzle natin. Yan po. At isusunod na natin install yung turbine shaft natin mga brad. Unfortunately, hindi ko nga na-videoan pag-install natin sa turbine side seal ring natin mga brad. Pasensya na po. Pero pag-install po nito mga brad, ginagamitan po siya ng seal ring plier mga brad at inaalalayan ng kamay. Huwag natin sobrang pwersahin kasi nga paputol yung seal ring natin. And every time nag-overhaul tayo ng turbocharger mga brad, pinapalitan tong turbine side seal ring natin mga brad. At yan po, lalangisan natin ang shaft o turbine shaft bago natin i-install at dahan-dahan at alalay po. At ngayon mga brad, inuuna namin assemble yung compression side seal ring natin mga brad. In-install namin sa seal bush natin mga brad bago natin i-install sa seal plate natin. Ginagamitan din po ito siya ng seal ring plier natin mga brad at huwag natin gagamitan ng sobrang pwersa, baka mabali din po. At every time nag-overhaul tayo mga brad ng turbocharger, pinapalitan tong compression side seal ring. Yan po, ini-install na nila sa seal plate mga brad. At ngayon, install na natin yung o-ring natin. Yung sa amin style namin mga brad, inuli namin yung o-ring. Inuna namin yung truss collar. In-install natin at may marking po to siya na letter D. Palagi po nasa ibabaw yung marking natin na letter D mga brad. Yan po, langisan din natin bago natin install. Yan po, in-install natin dahan-dahan po. Make sure nasa ibabaw yung marking natin na D, letter D. At susunod po yan yung truss bearing natin mga brad. Unfortunately nga po, nalobat yung camera natin kaya hindi ko na vlog. And yan na lang po. And install natin yung pangalawang truss collar. May marking din po yan, yung up and yung o-ring mga brad. At install na din natin yung seal plate natin na na-install na din natin kanina yung compression side seal ring sa seal bush natin mga brad. At in-install natin sa seal plate. Yan po. Dahan-dahan natin install at meron po ito siyang torque din mga brad. Kaya basahin natin yung manual mga brad kasi different machineries ng turbocharger, different torque din po. Kaya magbasa tayo ng manual before tayo mag-carried out ng overhauling ng machineries natin. At dito sa model natin na AT14 Alpha Tango 14 mga brad, sa seal plate natin, ang torque po niya is 8.83 Newton mga brad. At yan po, sinisetting po ni Segundo na 8.83 Newton yung torque natin. At pagigpit po nito mga brad,
pantay po at kabilaan mga brad. At ngayon mga brad, install na natin yung compression wheel natin tsaka yung nut mga brad. Take note, tong turbine shaft natin mga brad, left-handed threaded po to siya. Ibig sabihin, ang paghigpit po nito is counterclockwise. Ang paluwag po nito is clockwise. Baliktad po siya. Kaya huwag kayo magkamali kasi masisira yung thread ng turbine shaft natin mga brad. At bago natin higpitan mga brad, install natin yung turbine shaft locking device natin para nga mahigpitan natin yung lock nut ng compression side natin. Yan po. Ang diskarte po namin dito, hindi muna namin in-install yung turbine side housing natin mga brad, bagkos in-install lang namin yung turbine shaft locking device natin at kinailangan namin ng kahoy mga brad para lang malagay at mahigpitan konti yung lock nut ng compression wheel natin para hindi po siya gagalaw mga brad pag install natin sa turbine housing natin. At yan po, dinodouble check ni Chief Engineer yung turbine shaft natin, yung thread po niya na wala pong naiwan na tape, at babrushan po na yung second engineer natin para sigurado tayo walang tape po na iwan bago natin install yung compression wheel natin at saka yung lock nut natin mga brad. Yan po, langasan din natin yan para swabe po pagpasok ng compression wheel natin. At yan po, ini-install ni segundo yung compression wheel natin. Dahan-dahan po. Kapag na-install na, ilagay na natin yung hexagon nut natin or yung lock nut natin. Meron din po to siyang torque mga brad, 49.5 Newton. At habang hinihigpitan ni segundo ng 49.5 Newton, kinukontra natin dito sa kabila kasi nga wala pa yung turbine housing natin. At kanina mga brad, install na natin yung turbine nozzle natin. Install na din natin yung metal seal gasket natin at saka yung turbine housing natin mga brad. Yan po. Sa pag-install natin ng turbine housing mga brad, ingat po na hindi mauntog yung turbine shaft natin mga brad. At pag na-install na natin yung turbine housing, install na din natin yung turbine shaft locking device natin para nga mahigpitan natin yung hexagonal nut or locking nut sa compression side natin mga brad. Yan po, na-install na natin yung turbine shaft locking device natin at higpitan natin yung lock nut or hexagonal nut ng 49.5 Newton mga brad. Oh, yan na. Segundo. Code ng 49.5 Newton. And pagkatapos po, sukatan na natin yung radial, axial, tsaka yung distance niya mga brad. At yan po, sinusukatan ng Chief Engineer, kino-confirm niya kung ganun pa rin yung distance ng hexagonal nut natin at saka yung dulo ng turbine shaft natin. At yan po, sinusukatan ni segundo yung distance ng turbine shaft natin at saka yung turbine housing. Kinukunan din natin ng radial at saka axial. At kapag nakunan na natin ng axial at saka radial mga brad, install na natin yung compression housing natin mga brad. Yan po, good condition na yung shaft natin. Swabe na po yung ikot ng compression side at saka yung turbine side shaft natin. Ilagay na natin yung uri mga brad at saka yung diffuser natin mga brad, hindi na natin tinanggal sa compression housing natin kasi nga meron naka-note dito sa manual mga brad, except for inspection or replacement lang tinatanggal yung diffuser. At pag install natin sa compression housing natin mga brad, ingatan natin na hindi mauntog sa compression wheel natin para hindi po ma-damage yung compression wheel natin mga brad. Yan po, swabe na po ang ikot ng turbine shaft natin mga brad. At pagkatapos install natin sa generator yung turbocharger natin and testingin na natin. Pag-overall natin sa exhaust gas turbocharger ng generator natin, Daihatsu po, and 8014 ang model. And kung nagustuhan o may natutunan kayo sa maintenance vlog natin mga brad, give me a thumbs up. Don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Dito notification bell pang update sa mga vlogs, videos na i-upload natin sa channel na to. Follow din yung Facebook page natin. Makinisang siman mga brad, walang pilitan to mga brad. Pakishare din ang vlog natin. And daghang salamat!